outburst of His waters. So talagang naglagay pa ako ng graphics, no, na merong nagbe-burst forth na water. And tonight, the Holy Spirit will teach us again. The Holy Spirit will empower us, will help us manifest the the life that we are supposed to be living. Outburst of His waters. John 7:38, the one believing in me, as the scripture has said, out of his belly will flow rivers of living water. He was speaking about the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. For the Spirit had not yet been given because Jesus had not yet been glorified. Oh, okay. Hindi na tanggal yung watermark. Water or river? When we encounter river, ang sabi doon sa John, no? Out of his belly will flow river of living waters. So water or river always refers to the Holy Spirit flowing forth. He is a living water always on the move. So hindi lang siya tubig, pero para siyang umaagos, parang bukal na gustong makawala. It wants to gush forth, to explode. So ganun daw siya, no, sa loob natin. Of course, belly is the center, at yun yung doon natin nararamdaman. Sabi nga ni Pastor Eda, no, kinilabutan siya hanggang buhok niya. Nararamdaman niya yung Holy Spirit. Hindi niya ma-deny because who can make you feel like that? So water or river. So I'd like to connect it now. Kung meron tayong bukal right inside of us, at ang sabi, it's the Holy Spirit who is there, and it's flowing forth. Parang talagang nararamdaman mo, katulad ng patotoo ni Pastora Eda, ramdam na ramdam ko ang banal na Espiritu. So it's not just a feeling, but yung mga nilagay ng banal na Espiritu sa atin, the deposit, the rich deposit of the plans, the things, the dreams of God for each one of us. Now, let me go to Isaiah 12, verse 2 and 3. Behold, God is my salvation. I will trust and will not be afraid. For the Lord God is my strength and my song, and He has become my salvation. With joy, you will draw water from the wells of salvation. So every day we are surrounded by things that make us feel afraid or feel in despair. Kaya dito nakakatuwa, sabi niya, the Lord is my song. So katulad ni Pastor Wen, no, hindi siya maubos-ubos yung kanyang awit. Parang nanggagaling sa kaloob-looban niya yung papuri sa Diyos. And of course, you know, like all of us, we experience fear. Sometimes we run out of strength. But it says here, God is my strength and my song. He has become my salvation. Verse 3, with joy, you will draw water. So, this is the river of living water within us. Just an illustration. Merong nilagay ang banal na Espiritu sa atin na kailangang
mailabas natin. We can draw it out. It is within us. So pag tayo'y natatakot, tayo ay nagkakaroon ng mga struggles, hindi natin alam paano ko kaya mapangyayari yung salita ng Panginoon. Paano kaya magkakatotoo ang mga pangako niya? Well, of course, we can always call the pastors na nagpa-partner sa atin in prayer. But then, look here. So, ito ay, we are familiar with this. This is a water pump doon sa, hindi lang faucet, no? Yung tubig natin, yung sa dispenser. So, even if you have this, if you don't have that, you cannot draw it out. So it's there. Okay, it's the weapon or the tool of joy that will draw the water. So, nandito na lahat eh. Ang sabi nga, the Zoe kind of life, God kind of life, binigay na sa atin yung abilidad ng Panginoon na andito sana tayo eh. Kaya lang, marami ang problema nila, hindi makalabas-labas, hindi makaagos, hindi mapakawalan. The fountain of joy. Kaya, Lord, when I am afraid, be my song. At ang sabi dito, with joy. Remember, sa Isaiah, ang sabi, maraming bagay din na kinatatakutan niya. Pero dito, ang sabi niya, with joy, you will draw water from the wells of salvation. So we now connect the two. Joy is your water pump. Your weapon, your tool, your instrument, your equipment, device, gadget, whatever you call it. Can you imagine na kanina binanood natin yung video ni Brian the Lion na all these years parang palaisipan sa atin na bakit nga ba ang Pilipino may bahanang natutuwa pa, di ba? Parang it's something that it's just in us. Hindi natin ginagawa, lahat nakakatawa, di ba? Kahit siguro may nalulunod sa bahan, nakakatawa. You can always di ba? And that's crazy, sasabihin ng mga foreigner, no? Pero sa atin, there's joy, di ba? Na lumubog na yung first floor mo, nandun ka sa tuktok, nakangiti pag binidyohan. So, and yet now, the whole world is paying attention to the Philippines because we are a people of joy. Kaya hindi ka tuloy cannot put you down. So, ang taong masayahin talaga, active ang kaloob na ito sa'yo. So, madali kasing, when you're overtaken by fear and by situations you cannot control, you have no control over, hindi makawala. Ang sabi, you have to draw. Kailangan mong ilabas. Ang hirap ng Tagalog din minsan, no? So, kailangan mo igibin or so, joy is usually associated with the presence of God. So, we're connecting the two. Ang sabi, the rivers of living water, walang katapusang malalim na balon, bukal, na nandyan daw sa loob natin, na hindi naman natin nararamdaman na nandyan. It's because the component of joy, it's a partnership. It's ito yung susi. It's the key, it's the tool so that you can let it out. Let it burst forth. Joy is usually associated with the presence of God. Joy is something you can only experience in the presence of God. Look at Richie, no? Yung kanyang she made a very difficult decision. Friend yan ni Pastor, kababata yata ni Pastor Wen yun, ano? So medyo alam ko din yung story niya na hirap siyang i-let go.
But because na-draw niya yung water, rivers of living water, parang, sabi niya, parang nakawala ako. Parang may naramdaman akong kakaiba na ang gaan-gaan na hindi pala mahirap. Sa totoo lang, obedience to the Lord is not difficult. What makes it difficult is the mindset na binigay sa atin ng enemy. Di ba? Parang, wow, that's so hard. You will steal away my joy. Not realizing that the presence of the Lord, it is only in the presence of the Lord where we can have a true encounter and a genuine experience of the presence of God. So joy is the spiritual tool needed to draw water from the well. So hindi ko kayo pinipilit ngumiti pag malungkot kayo. But it's up to you. Whenever I encounter the Word of God, ako na yung sinungaling, siya yung nagsasabi ng totoo. Sige Lord, ito yung training ni Pastor Min. Susubukan ko yan. But in mind, now I know, imposibleng mag-fail ka. So sometimes, sabi ko nga kanina, no, nung nilid ako ni Lord dun sa mga shinare ni nung Brian, kung paano niya pinagtagpi-tagpi, parang ang sarap niyang mag-analyze prophetically. So, nakikita niya yung potential na sometimes tayong Pilipino, sabi nga, but do Filipinos see it? Do they believe it? So joy, can we believe it? Na ang antidote, no, andyan na yung problema, hindi naman yung hahalakhak ka. That's fake. We can't fake it. But it's a kind of joy that you can't explain, na there is a blessed assurance that things will turn out okay. God has already a solution for it. Parang alam mo, Lord, hindi ko mawari, hindi ko ma-figure out how you're going to do it, but I know you will deliver me out of this situation. Amen? Kinatatakutan mo. That's why, the mind is very powerful. Wala pang exam, takot na. Kasi akala niya totoo. So that's how the mind works. Kaya si Satan is really attacking the mind because alam niya, utu-utu yung mind. Ayan, nag-CBT. Diba? Parang narinig mo lang, totoo. Ay, naku, grabe talaga. That's why you need, sabi, Lord, mapapalabas ko yun kung hindi ako matataranta? Kung hindi ako magmumukmuk maghapon or hindi ko sasayangin ng oras kong, alam mo yung nakakainis, nakakalito, nakaka-worry. Parang ba't di na lang tanggalin ni God? God is giving us the opportunity to discover, to practice, to realize that, wow, Lord, in the future, ito pala yun. If I won't give in to the spirit of worry, and allow the spirit of joy to rise. Lord, it's so hard to concentrate, to focus on you. But Lord, you are not man who would lie to me. Your word is true, always true, oh God. So, kailangan may kanya-kanya tayong paraan paano gawin yon. Kasi hindi lang naman tayo nandito para i-entertain tayo ng word. We are here to learn how to do it should we encounter a situation na tinatanggal ang joy natin. Because it prevents the water from being drawn from within you. Kakatuwa si Caris, ano? Diyan nagsisimula yan. Yesterday I was speaker at Pampanga, no? Yung kina Pastor Joanne. Yung si Zoe, LGI kid, no? No kidding, she's very anointed. Nagpipreach yun. Pinag-pray nga niya ako, nag-prophesy pa. Parang ganito siya, yung lola niya, Apong Rose ang tawag niya. Apong Rose, kahit na ipag-pray kita,
mag-declare ako sa'yo, kung matigas ang ulo mo, hindi e-effect. Kaya sabi ko, Lord Zoe, her life has the qualities and nature of God. No? Makikita mo talaga yung na-fulfill. In the last days, God will pour out His Spirit. So pag ganyan-ganyan lang sinakari si Gian. Gian, you reminded me of her. Ganyan na ganyan ka kasi liit-liit ni may lunch back pa, no, na binibilan ng merienda ni Pastor. Sabi niya, mag-IBS ako. Tapos kinumpleto na namin ang list ng graduation. Sabi niya, how about me? I have perfect attendance. Okay? Sa kanya, totoong estudyante siya at totoo naman yon. No? Talagang kikita nyo namang mag-pray. Di ba? So, napaka nung batang yon. Pag nag-preach yung batang yon, alam mo, Holy Spirit. Sabi ko, Lord, by all, in all her level, background, bata, hindi siya dapat ganyan magsalita. Kaya sabi ko, hindi matured yung anak nyo, anointed yung anak nyo. Kasi mga sinasabi niya, imposibleng galing sa, just yung ability or natural wisdom. Kilala mo yung Pastor Dave, di ba? So, every day, there are numerous possibilities to carry around frustration and despair. So, ito naman ang reality eh. We live in a fallen world. And that's why God made us supernatural so that we can experience a heavenly life while on earth. Joy is more than just a fruit. So we just think joy is something na, it's a personality, an attitude, or an emotion, a feeling. But actually, it is a force of the Holy Spirit. So parang, you have joy in giving up an immoral relationship. Di ba? Saan ka nakakita ng mga nagdidesisyon na ganyan na pinagmamalaki? At saan ka nakakita ng umaamin na hindi siya believe sa Holy Spirit? Na si Pastora Eda. So, tinitest pala niya tayo, no? Okay lang yon, dapat lang. So, ibig sabihin, Berean siya. Hindi siya basta-basta naniniwala. So, joy is more than just a fruit. Nasasabihin natin na hindi na ako magagalitin, hindi na ako malulungkutin. But it is an invisible force of the Holy Spirit. Joy is part of our spiritual DNA. Bigay yan ng Holy Spirit. Kaya yung mga may pangalan na joy, hallelujah. Okay. It gives us the ability to overcome. So, eto yon. Akala lang natin, joy is equated to laughing. It's not. You cannot laugh. You may not be laughing, but you have joy. Okay? When you can overlook what's obvious, bills are mounting, ang sarap pag-isipan eh. But in the end, alam mo, dapat by now, sold out ka na wala kang kinaya sa mga inisip mo. Tama? Lahat sinolve ni God. Nag-fall into place na lang. Paano nangyari yun? Na-solve na lang. Okay, so joy is part of our spiritual DNA. Again, in Isaiah 12, ang sabi niya, you will say in that day, give thanks to the Lord. Call upon His name. Make known His deeds among the peoples. Proclaim that His name is exalted. Sing praises to the Lord. He has done gloriously. Let this be made known in all the earth. Ang command, shout and sing for joy, O inhabitant of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel. Whenever you have a problem, ang sabi nga, oh Lord, great is the one, sabi, for great in your midst is the Holy One of Israel. Sing for joy. Okay. God is your song of joy. So, the joy within you has the ability to draw from God
everything the Spirit has placed within you. So kung ano yung mga potential mo sa loob, ano yung power mo, and si Richie, no? Ang tagal-tagal na niyang pinaplano yun. Sa kinikwento ni Pastor Ben, no? Laging plano. Pero, nagawa niya finally, na-draw niya. So, by the power of the Holy Spirit, when joy breaks out, you get empowered in your spirit. And you have the ability to tap into deep wells. Number 1, things to remember. Joy stirs the things of God within you. So, tandaan natin, ang joy ay water pump. Yan ang gagamitin ni Lord. Pag walang joy, pinatatagal mo lang. You're only recycling your pain. Tapusin mo na yan. Gusto mo pa bang matagal ka sa season na yan? Diba? Lord, give me calmness. I want to receive peace. Give me your joy. And I'll sing a song of joy for you. So that yung deep wells, nandun yung solution eh. Nandyan, Lord eh. Pero hindi ko malabas eh. Hindi mo, di ba, sino yung mga may bomba ba yung tawag doon? Poso. Bomba kasi tawag na. So, di ba binubuhusan mo pa yan ng tubig? Kailangan mabilis, no? So, kaya, kailangan mo sunduin. Yun yung sinasabi no? Yung bubuhusan mo. Okay. Something rises within you. If you allow the spirit of joy to rise, something rises within you. Doon lang siya nag-uumpisang gumalaw. You can unlock anything that is locked. Ano ba ang ngayon na hindi mo pa nakukuha? Last month, ang sabi ko sa inyo, nung preacher ako, every last Monday ako nagpe-preach. Sabi ko, 1 buwan na akong di nag-grocery. Well, sasabihin ko ngayon sa inyo, 2 buwan na akong di nag-grocery. Grabe talaga. Marami pang laman. Parang sasabihin mo, hindi pa ba mauubos? It's amazing. Sa totoo lang, ngayon lang nangyari sa akin yun. 2 months. No, I do minor groceries. Kasi syempre, alam mo naman, punta ka SNR, yung bill mo, di ba? Parang himatayin ka na. Ngayon talaga yung just the things na tissue, yung mga insect spray. So, mga ganun lang. Pero sabi ko, anak, kanila nagko-converse kami, anak, napansin mo ba? Hanggang ngayon may laman pa yung ref, hindi tayo bumibili. Have not been in the grocery for 2 months. Okay? You're unlocking your blessings. Sabi mo, I will unlock my blessings. So, you can find everything that is hidden. And you can break anything that is bound. So, kung ano yung mga, you challenge mo yung faith mo. Hanggat hindi mo natitikman, sabi ni Lord, gusto ko ma-experience nila na once they remain in the spirit of joy, they will be able to unlock all things that are locked and find things that are hidden and break anything that is bound. Okay, so you can create the atmosphere of joy. So, you need to create it. Hindi siya automatic. It's there, but you need to activate it. Create the atmosphere of joy. Makinig ka ng call a friend na alam mong iaangat niya yung spirit mo. Maybe beyond listening to a song, it will help you. It will help you get uplifted. Why? Because when you surround yourself in the atmosphere of joy, when you sing in the Spirit, the river of living water within you begins to flow. Trust it. Kapag kinontra mo yung feelings mo, like, worried ako, takot ako, nainis ako, eto, kontrahin mo ng joy.
And you will be surprised, things will begin to happen. God, the Holy Spirit, only does nothing except perform the Word of God. Yan lang ang ginagawa ng Holy Spirit, yung Word. Kailangang matupad yung Word. Kaya, when you move in the spirit of joy, alam mo, you're creating it. Huwag mong ipahalata. Huwag mo munang ikwento yung problema mo. Keep it to yourself. Then, the river of living water within you begins to flow. Joy shifts you toward your destiny. John 4, when a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, give me a drink. Jesus answered, if you knew the gift of God and who is asking you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Sir, the woman replied, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then will you get this living water? Tingnan nyo ang nangyari. Next slide. The woman had nothing to give the Lord. Jesus was the one who had something to offer her. Sabi niya, if you only knew, then you would ask me for the living water. Jesus awakened the woman's spiritual appetite. Kapag kausap mo si God, hindi yung kausap mo yung problema mo, binabanggit mo lagi yung problema mo. Help yourself. Challenge your faith. Allow God to prove His word to you. Jesus awakened the woman's spiritual appetite. He dug a well within her spirit. Alam mo yung nauhaw ka? Katulad ng Richie, sorry, ikaw ang example tonight. Sabi niya, parang na-awaken ako, parang tulog pala ako all this time. Then all of a sudden, nagising ako with so much hunger, nararamdaman niya, why? Nilaliman ni God ang hukay niya. Kaya sabi niya, wow, there's a vacuum within me. He dug a well within her spirit. Kaya nga ang sabi, a time is coming when true worshipers will worship in spirit and in truth. Joy secures the blessings of God in your life. Amen? Numbers 21. From there, they went on to Beer, the well where the Lord said to Moses, gather the people so that I may give them water. Look here. God's secret wells. God guided them to the place of the well. Can you imagine, tinuturo ni God kung saan nila pwedeng hukayin? God will do the same thing to you. Similarly, our destiny is tied to a specific time and place. Parang, dito mo hukayin, dito, banda dyan. Alam mo yung plano ni God sa atin, napaka-specific. Our destiny is tied to a place, to a specific time and place. Itong gagawin mo sa season na ito, ito yung mga pagkakaabalahan mo, hindi yung kung ano-ano. And when they were able to dig it, one secret well may quench the thirst of 3 million people. Remember, not dun sila, they were so thirsty. Ang sabi, alam ko kung exactly saan. So God knows exactly where you should be, what you should be doing in this season of your life. Amen? So don't do anything. Be afraid to do something that God did not tell you. Because it will not give you joy. You may be able to do it. But if it's not God's will, there's no joy. Temporary lang yon. Later on, marirealize mo, I've wasted my time. You must be able to find it with prophetic accuracy. Ibig sabihin, Lord, I want to become really prophetic. Na lahat ng gagawin ko, tinanong ko sa'yo at ni-reveal mo sa akin. Tingnan mo si Pastora Eda.
Di ba, tanong-tanong lang siya, Lord, totoo ba? Lord, totoo ba? Ikaw ba yan? Sabi niya, nakikinig talaga ako tsaka pinapakiramdaman ko lahat And God guided her to the secret well. Sabi niya, Diyan ka sa season na yan ngayon. Sa PLS ka. Amen, Pastor Eda? So, wow. Let's not give our precious time to the enemy. Talagang delaying us and altering our prophetic calendar na ba't ako nandito ngayon? Hindi ito dapat ang ginagawa ko. So ask God for a specific direction in your life. Katulad ng ginawa kay Moses, turn right or left as Moses did. So if there's anything in your life na kailangan mong i-align, Lord, ito ba sa'yo? Lord, ito ba dapat kong gawin? Can you lead me? Sometimes our own desires can really mislead us. And that's why you really need to ask God every day. No? Paggising mo sa umaga, Lord, this is the day that you have made. Take over, God. Nakakatakot yung sasabihin mo, Lord, ang dami kong gustong gawin, i-bless mo. At the end of the day, kung hindi ka looban ng Panginoon, then surely wasted time. The well was dry and buried in the desert. So minsan ang mga balon tuyo na kasi ang tagal na natambakan. When a well dries up, you need to dig deeper in order to draw out the water, right? So dig some more deeper. What can you do? Okay, Numbers 21:17. Here's the clue. Israel sang this song. Kinakanta nila. Hindi ko alam paano. Spring up, oh well, all of you, sing to it. Ayan ang problema mo. Ayan ang sakit mo. Ayan yung kawalan mo. Meralco bill mo. Oh, dumating na kanina yung Meralco ko. Kantahan mo. Sing to it. Can you imagine? What a foolish instruction from a great God. So, ang sabi, well, it's already dry. We can't even find it if it's really here. Ang sabi ni Moses, di kumanta na kayo. Kaya inutusan, spring up, oh well, sumabog ka na. All of you, sing to it. Amen. So, yun na nga yung well natin, meron tayong well, nilagay dyan, nandyan na lahat ng plano hanggang mamatay ka. Nandyan na yung DNA natin, pinalitan na ni God when you got born again. Now, sing to it. They did not dig. They just sang. Worship will cause the well to burst from the deep. Now, you know, worshiping is not just singing. Let's not mistake it. Even if you sing for 3 hours, it's not necessarily worship. Worship is when you encounter God. When you encounter God, something will change. If nothing changed, if you're not better after this, then you did not encounter God. So every encounter with the Word is supposed to do something to us. So they did not dig, they sang. They sang. So it proves worship, talagang joy Hindi ka naman pwedeng mag-worship na, you know, sabi na, that's not worship. You're just singing. You're just repeating the lyrics. When you worship, Lord, you be my song of joy, God. I'm so overtaken by all these things that are so challenging and difficult. Lord, would you give me a song of joy in my heart? Ilalapit mo yung sarili mo. Pipilitin mo yung sarili mo. Project yan. It won't happen just like that. God already gave us the key and He is looking at us if we believe Him. Child, my child, you're so precious to me. I want to see.
Hindi si God ang gusto makakita kung kakanta tayo. He wants you to see the moment you welcome the Spirit of joy, something will happen. The water within you will begin stirring up. So learn how to draw. It is joy that will make you strong. So, hindi nyo ba na-realize yun? Pag nag-decide kayo, hindi ko na inisip. Tapos, sabi mo, saya-saya ko na. Naku, ba't ko ba inano yun? Kahapon, lungkot-lungkot ko. Ngayon, right? It has supernatural power. It will make you strong. It will energize you. Di ba? Parang talagang downcast ka na. When you are going through something, pick up the song that is vibrating in the heavens. If your mind is confused, you will be unable to do so. When joy is activated, many things in the deep bubble up, break through and burst forth. I think I shared at HSN. There are just songs that they are revealed from heaven. Yung staying power nila, always anointed. Amazing grace. Kahit na ilang beses mong kantahin, it produces the same encounter with the Lord. There are songs that by melody ang gaganda, but they're so forgettable. Why? Because they came from the emotions of men. Kaya iba ang revelation ng Holy Spirit. Why? That's the sound of heaven. Kaya kahit na mga prayers, meron mga prayers na coached by the Holy Spirit direct from heaven. May mga messages na alam mo, wow, revealed by the Holy Spirit. Look at Revelations 5. Sabi nga, sing for joy. Ano bang ginagawa sa heaven? Ano bang idea ni God na sing? So kanina kinanta ni Pastor Wen, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. Ito yung sevenfold blessings ni God. Tamo, I heard every creature, sabi ni John, in heaven, at kinakanta din sa earth, at kinakanta din under earth, in the sea, and all that is in them, saying, to Him who sits on the throne, and to the Lamb, be blessing, and honor, and glory, and power, forever and ever. Ayun yung kinanta ni Pastor Wen kanina. At yan ang kinakanta sa langit. Right? Lyrics yan eh, na sinabi sa Revelation. Kaya nga kanina, grabe ang power. As though we were singing with angels. Iba. Kaya nga, Lord, give me the song in your heart. Give me the song that pleases you. I always say, you want God to come down in this place? You have to recreate the atmosphere in heaven. There must be humility and holiness. Righteousness. Kaya there are moments na alam mo ang presence ni God sobrang lakas. Let God be the song of your joy. Learn how to sing the song of heaven and flow in the 7 rivers of God's blessings. Yung kanina, sabi, ano bang kinakanta sa langit? Ito. To Him who sits on the throne. On earth, it's being sung. At yan ang mga gustong ibigay na blessing sa atin ni God. Right now, people of God, flow the 7 rivers na kinanta ni Pastor Wen. Flow in the river of God's power. Say amen. Receive the power to overcome your enemies. You will overcome them until they are defeated. You will bend their arrows until they are destroyed. Never to resurrect again. You will rise up to new frequency of faith. You will ascend into new realms of power. So yun yung Lord, you're so powerful.
Lord, you're full of wisdom. Do your own melody. Sing your new song unto the Lord. But let your ears be glued to the sound of heaven. So sa langit, yan ang usong song doon. Yung kinanta ni Pastor Wen. So Lord, yes, Lord, let your power flow like a mighty river upon us. Upon your situation, merong bang nagagalit sa inyo? Merong bang nagsasabi, ididemanda kita? Merong bang nagchichismis sa inyo? Lord, let your river of power flow upon them. Amen? Flow in the river of God's wealth. Receive the wealth and riches of God's glory. You will tap into heaven's provisions. 2 months, walang grocery. You will enjoy prosperity. God will cause others to show you goodness and favor. You will access the limitless resources of God's hidden treasures for your advancement. The Lord will command His blessings into your storehouses. Yung pantry nyo, puno. Yung mga ref nyo, ang dami pa. Amen? Yung bigas nyo, puno pa din. Pati nga gasol ko, hindi na uubos eh. Oo. Hindi miraculously na yon. Kasi sabi ng helper ko, ate, wala nang gas. Ha? Sa bagay, naka 6 weeks na. Tapos pag ganun ko, 3 days na, sabi mo, wala nang gas, oh, lakas-lakas. Amen? Bigas. Amen? Talagang, you live in the supernatural. Dapat, wala kang, hindi na uso yung pinuproblema mo pa yung problema. Sasabihin mo lang, power! Power from heaven flow! Kasi sabi, sing, magkakanta ka daw. Ano bang hindi dapat kung anong kanta, sige nga, makinig nga ako, sige. Hindi ka naman na-uplift. Dapat, Lord, let me hear the sound of heaven. Give me the song of joy. No? So, ito yung kinakanta ng mga anghel, di ba? Yung kinanta ni Pastor Wen, be blessing and honor and power. Yan ang alam na worship song ni God. Diba? Pag nagkanta, hindi kung ano-anong, minsan, hindi na rin nakaka-bless yung mga ibang songs ngayon. Masyadong soulish, no? Self-centered yung mga ibang songs. But ito, really glorifying God, and when you declare His power over your situation, it will flow like a mighty river. Amen? You will never run out of reserves and supplies. God is listening to your amens. Flow in the river of God's wisdom. Receive the deep things of God. Heavenly revelation for more influence, more success, more provision, more capacity, more wisdom, more glory, more heaven on earth. It is time to go to the next level of kingdom promotion. You will live in the best places and have the best things in life. They are part of your inheritance. More prophetic downloads and impartations that will give you the capacity to bring heaven on earth. So wisdom, Lord, wisdom. Ayan, si Pastor, nasa heaven na si Pastor Peter. Iniwan na tayo. Hindi pa tumatawa. Wala na. Hindi na natin siya kasama. Wala na. Masyado na, kasama na niya yung Holy Spirit. So, flow in the river of God's might. You will have the capacity for the great and big things of God. This season, greater capacity for the big things of God. You will always endure, but be rewarded greatly. Your strength will accomplish God's mighty works in your life.
You will always finish strong. And a strong finish for you. So, i-commit mo na yung 2025 mo. Tama na yung palpak ni in the past. Dire-diretso na to, Lord. 2025. Iba na tayo. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. I-convict mo, iba ka na eh. Flow in the river of God's honor. God will make your name great and known. One day, even your enemy will celebrate and appreciate you. God will open the book of remembrance. Those who have forgotten you will remember you and reward you. May tatawag sa'yo, may mag-i-email sa'yo. Sabihin, pinaalala ka ni God. Naalala kita, napanaginipan kita. God opened the book of remembrance. The Lord will bless the works of your hands and shield you from persecutions. You will walk in favor with both God and man. Anything and anyone that will hinder God's purposes for your life will be removed. Kings and noble people will welcome you in their circle. Amen. Tuwang-tuwa pa sa'yo. Tuwang-tuwa na alam mo yung pag may nakakatuwaan ka, uy, siguraduhin mo kasama siya ha, natutuwa ako dun eh. Kings and noble people will welcome you in their circle. Diba yan yung sabi, you will sit with the kings and princes and nobles. Flow in the river of God's glory. The kingdom of God is inside you. You will receive preferential treatment. As Matthew 3:11 says, ignite the kingdom life within you, a fire within you, the Holy Spirit within you, changing you from the inside and out. You will operate in the realm of dominion, in the realm where you are thriving. God's glory will be manifested in your life. You will fulfill your assignment and maximize your potential. And flow in the river of God's blessings. God's favor in your life has no end. Say amen. Yung mga anak nyo, yaangat ni God. Sino ba tong kasama namin ni Pastor Mina? Alam ko, may kasama kaming, sabi niya, lahat ng mga anak mo, blines, ano? Lately lang yun. No? Yung, alam mo yung, you know, when you see someone being lifted, it's the hand of God. So, kahit yung mga anak natin, inaangat ng Panginoon, His face will shine upon them. God will open the right doors for you and establish the work of your hands. God will give you the divine keys for supernatural breakthroughs. I'm not even just declaring them, uttering them. I really believe what I say. Receive it by faith. Whatever your hands do will prosper. You will see an explosion of God's blessings in your life. You will experience sudden increase and multiplication. Ibibigay nga lang sa'yo yung bahay eh. Amen? Minsan nga yung susi, pinapauwi na. Uwi mo na, di ba? Uwi mo na yung kotse. Saka na natin pag-usapan yan. You can win your battles without fighting. You can win just by rejoicing. Kaya yung noble woman sa Proverbs, ang sabi, she can laugh at the days of trouble. You have the joy. So, kaya nung Saturday, di ba, may nangyaring may nakalusot na hindi maganda dun sa IME, no? Hindi ko agad nakita. Naku, after nun, talagang ang sarap pagalitan. Kasi alam mo, mga salbahing mga yan. At kailangan mong kino-confront ang mga yan. Kaya, no defilement from the enemy. Cleansing of our eyes. No memory. No demonic implantation. Amen? You can win your battles without fighting.
but with rejoicing. So remain in your joy because habang tayo ay sinusubok or dumadaan sa mahihirap, remain in your joy. Make it your practice. This is a lifestyle, a kingdom lifestyle. 1/3 of heaven is about joy. The kingdom of God is about peace, righteousness, and joy. Sabi ni God, alam mo ba sa kingdom ko, baka hindi ka in. Kasi sa amin, righteousness. Righteous ka ba? 1/3, check. Peace ba? O ang gulo ng isip mo? O, check. May joy ka ba? So, it is God's way of empowering us, more than teaching, empowering us the way to win. Sabi niya, turuan kita. Every time na may anak, gamitin mo yung joy. Ano yan? Powerful yan. Try it. I'm sure God will not fail. It's impossible. Salita niya yan eh. It is a spiritual weapon for victory. Second, Lord, relax na ako. Sa'yo na yung problema. It puts pressure on the integrity of God's word. Lord, hindi ko iniisip, hindi ako na problema. Ikaw ang napipressure dyan. Amen? Kasi sabi niya, wow, yung anak ko, ginagawa niya. Talagang naniniwala siya. Angels, dali, i-answer yung prayer, i-deliver. Amen? It puts pressure on the integrity of God's word. Lord, your word has integrity. Pag sinabi mong, sing to it, and the water will spring up, it better be so, God. Because I'm putting pressure on the integrity of your word. It is meant to defeat our lowly situations. So do not allow the enemy to destroy the integrity of the word of God. Loko ka, sabi mo sa Diablo. Talagang dapat pinapagalitan ng mga yan. Hindi sila kinatatakutan. I'm not saying na they're harmless. But greater is He who is in you than he who is in the world. So, it is a huge risk to lose joy. Kasi, don't lose your joy. You lose your joy, you lose your strength, you lose your hope, you lose your peace. Because joy is the anointing of mighty victory. So, alam mo yung parang yung si Pastor Wen, kahit na pag nagte-testimony siya, sasabihin na, bakit hindi mo sinabi? Bakit walang ka-trace-trace? Joy is the anointing of the victorious. Hindi pa nasusolve na kangiti na. Amen? Tapos solve na. Alam mo si Pastor Wen, nung namatayan namatay ang asawa niya, si Pastor Mario, Windwatch din noon, doon tayo sa Word of Grace. So, paalam siya sa akin, ano pa ha, hindi umiiyak ha? Pastor, mauna na po ako ha? Kasi nag-MRT kaming sabay, no? Ha, bakit? Tumawag po si Faith, namatay na ro. Ano daw po? Wala na po si Pastor. Natatawa na lang ako kasi napakalakas na, ano ba itong babaeng to? Tao pa ba to? Diba? Di sandali, pe-pray kita. Ako pa yung mas alala, pray, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, paano ka uwi? Sabi ko, naku, mag-MRT, tapos alam ko yung lugar nila. Malayo-layo pa, naku, kawawa itong pag-pray ko muna. Tapos minumove ako ni God na sumama ako sa kanya. Pero ano naman kayang magagawa ko? So, tinanong ko, ano ba? Meron bang may insurance ba si Pastor Mario? Wala, Pastor. O saan mo ibuburol? Natatawa na lang ako, Pastor ha? Meron nung time na yon nag-aalala ako. Tapos sabi niya, hindi ko po alam. Napaka-prepared mo. Tapos, sabi niya, Pastor, wala. Magkano pera mo? 500 po. Tapos, naku, ano ba to? Tapos inisip ko,
yung church nila, garahe yung church nila sa Tent of Praise. Tapos naisip ko si Dr. Dulce, yung si Dr. Art, meron silang funeral parlor sila, no? Naku, kaya tawagan ko si Dr. Art Dulce, sabihin ko, pero hindi pa ito naman si Chacha, hello. Nag-i-emote na, medyo nag-i-emote na kami, seryoso na. Nagbibilang na kami, 500 pesos. Tapos si Chacha, ay, namatay asawa niya. Tapos, ito naman after siguro mga 1 or 2 minutes, ito na. May insurance ba si Pastor Mario? Wala nga eh. Ay, seryoso na ako. Wala nga eh. Gusto mo gamitin mo muna yung sa akin? Tapos sabi ko, tanggapin mo na. Ibalik mo na lang sa akin after. Sabi gano'n. Tinawagan na niya kaagad. Tapos ito namang si Sister Tet. Di nakiyakap-yakap na rin kasi alam na rin niya na namatayan. Tapos sabi niya, paano siya uwi? Hindi ko nga alam eh. Sige, sabi niya, magbubuk na ako ng Grab para sa kanya. Oo nga, naku, thank you. Tapos maya-maya, sumasama na ako doon sa taxi. Tapos, pagdating sa bahay, ginather ko yung family para, to say goodbye dahil namatay sa bahay. Tapos sabi ko, Faith, tumingin ka na ng polo shirt, barong. Wala po eh, sabi gano'n. T-shirt na may collar. Wala din po, Pastor. Sige, bukas na bukas. Bumili ka sa SM ha. Tas kukunin na ng mga alas 12 ang papa mo. Tapos ihatid sa St. Peter ha. St. Peter 'yan Tapos syempre si Pastor Wen di mo na masyadong ginugulo, di ba? Ako na nagdi-design. 500 lang kasi. Baka kala niyo nagtutuhing on the throne, talagang dumanas yan sa totoong giyera. Tapos di sabi ko, sige Faith, bili ka ng puti sa SM first thing in the morning, tapos ihatid mo sa St. Peter. Opo. Tapos nung tinawagan ko si Pastor, Pastor, tumawag po si Sister Chacha. Bakit? Sabi niya, anong size ni Pastor Mario? Small lang siya eh. Ay, tama. Mayroong bagong Amerikana dito, di pa nagamit. Small. Kaya sabi ni Pastor Wen, tingnan mo naman, grabe talagang ginawa ni God. Tapos, na set up na day 1 yung burol, no? Tapos tinulungan kong sino yung first night, second night, third night, yung mga snacks. Kasi papunta akong Mindanao noon. Sabi ko, Pastor Wen, kailangan kong umalis. Pero ayos na lahat, no? Parang hindi na siya mag-isip. Day 1, ang unang-unang dumating, nakaputi daw. Naglalakad sa aisle. Tapos sabi niya, parang angel to no? Si Don Eduabe, nandyan sa likod. Di ba? Kompleto ng drama si God. Tapos maya-maya, syempre dahil pastor lingkod, may tumawag. Papadala kami 1,000 na juice. Talaga. Lahat mga sinerve nilang churches, New Life, kung saan Life Church. Tapos, naibalik yung yung insurance, no? Kaya talagang praise God. Ngayon nakakatawa na tayo, Pastor. Pero hindi ako natatawa nung 500, no? Pero joy na din yon kasi talagang imagine nabuksan natin yung susi, di ba? Talagang alam mo si Sister Chacha, "Hoy, bye." Ganyan siya. Sabi ko, namatay asawa niya. Tapos sabi ko, sabi ko, condolence. Ganyan siya. Tapos, alam mo yung, alam na niya yan dahil church worker din yan. Sabi niya, may insurance ba yung asawa mo? Can you imagine? Tapos, lahat daw ng mga nag-look down, eto, naiyak na ako, Pastor Wen. Sabi ganon, saan niyo kinuha yung pera niyo? Ang bongga-bongga na. Sabi niya, at saka ang yayaman ng mga pumupunta sa inyo. Kaya, God will give you honor. Kaya pag Pastor Wen, pag kinanta mo yung,
be honor and blessing and power. Yan ang mangyayari sa'yo. Kahit na 500 pesos lang ang pera mo, ang sabi nga, yung bumaha ang pagkain, syempre, kasi, kapag, lagi ko sinasabi, mas powerful pang prayer warrior yung asawa niya kaysa kay Pastor Wen. Alam ni Pastor Mina yan. Napaka-anointed ni Pastor Mario. So, anointing of victory. And the last slide, joy is the proof of God's power in your life. Hindi ko sinasabi na ang joy ay para ka namang baliw, no? But joy is really, it means, Lord, I'm gonna rest on you. I'm gonna resist worrying because, Lord, you are in control. You cannot lie. Lord, you're not man who would lie, but you are able to deliver all promises. Amen? So, Pastor Wen, come here. I'd like you to think of a situation and declare the rivers of God's blessings over your health, over your wealth, over your bills, over your projects, over your ministry, over your family, over your church, over every situation na gusto mo, na the river of blessings will burst forth. Let us sing this with joy, with much honor unto the Lord. Pastor Wen, where are you? Hallelujah. Amen. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. Hallelujah, Lord. We worship you, we honor you, we glorify your name. Jesus is the name. Jesus is the Lord. Jesus is the soon coming King. Jesus. Amen.